Hallelujah. Praise the Lord. A blessed evening, family of the living God. Hallelujah. We are live now here in Jaong, Naik, Cavite. Hallelujah. Praise God. So by the way, I'm Pastor Cherry Montalvo Cuevas together with Pastor Leo Daguman. Hallelujah. Kaway kayo family. Family, kaway kayo family. Hallelujah. Together with Pastor Leo Daguman and family Jamil. Hallelujah. Praise the Lord. And family Uncle Seth. Hallelujah. And together with family James. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So before we start, family, I want you to share this live streaming to your friends, to your family, to your loved ones, and sa mga kakilala nyo po na merong mga gusto pong nangangailangan po ng prayer. Hallelujah. Pwede niyo pong i-share sa kanila para po makatulong din po tayo sa kanila. And syempre po sa merong mga karamdaman, pwede po natin i-share tong live streaming po natin na to. And bago po matapos tong live na to is mag-pray po ang isa sa mga pastor. Hallelujah. Kaya stay tuned, family of the living God. And before we start, hallelujah, can you please share this live streaming? Hallelujah, praise the Lord. So meron na po tayong 2 viewers. Hallelujah, blessed evening family. God bless you. God bless you. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, blessed evening. Red Team Esong Cabanyo. Hallelujah, blessed evening family. God bless you. God bless you. Hallelujah, the moment you watch this live streaming, surely your life will never be the same again. Hallelujah, praise the Lord. Stay tuned, family. Hallelujah. So, hallelujah. Tonight, we will join our live mentorship, our live fellowship together this family. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. And Jamie Jesus Kahiloma Kalantao. Hallelujah, praise the Lord. Welcome, family. Blessed evening. God bless you. God bless you. Kung naman po mga ginagawa niyo ngayon. Hallelujah. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So tonight, ayan, Minister Julie, hallelujah, from 13, hallelujah, God bless you family, as you watch this live streaming, hallelujah, be blessed in the land of the living, and please share this live streaming, family of the living God, hallelujah, praise the Lord. So, ngayong gabi po, makakapag-join po kayo sa ating midnight fellowship and midnight worship together with Pastor and our family here in Jaong, Naik, Cavite. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. So stay tuned, family. Hallelujah. God bless you. Praise the Lord. Romel Anandun, God bless you family. Please share this live streaming. Hallelujah, and God bless. Hallelujah. So before we start, hallelujah, let's pray. Hallelujah, praise the Lord. Pakitaas po yung mga kamay po natin, family. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit po kayong mga nanonood sa live, taas niyo po yung kamay niyo. And let's pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord God, for this evening, Panginoon. Salamat po sa gabi po na ito, O God, na iyong pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon, at maging sa mga manonood sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa regalo mong buhay, sa regalo mong pamilya.
sa regalo mong salvation, Panginoon, sa bawat isa, O God, maging sa mga nakakapanood ng live stream na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magabay ng proteksyon sa bawat isa, O God, at anumang mga plano, mga pakana ng kaaway, laban sa aming buong magdamag na ito, Panginoon, laban sa aming pamilya, O God, laban sa aming mga buhay, pinapawalang bisa lahat ng gawa ng kaaway. In Jesus' mighty name, in every impartation, implantation of the enemy against us, against your people, be consumed now by the fire of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name, in every witchcraft, wizard, witches, and curses, be broken now, be paralyzed now, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, every access of the enemy against our life, O God, be consumed now by the fire of the Holy Ghost. At anumang mga emosyon na hindi galing sa iyo, Panginoon, lahat ng mga bad character, wrong emotion, O God, be broken now, be paralyzed now, in Jesus' mighty name. And as we are connected to your servant, O God, as we are connected to this ministry, I decree and I declare, O God, protection is always our portion, good health is always our portion, miracles is always our portion, O God, maging sa mga nanonood ngayong gabi na to, Panginoon, always protektado ng iyong banal na dugo, Panginoon. And tonight, I speak your wisdom, your knowledge, and understanding, O God, na sa bawat makakapakinig ng iyong salita, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa, O God, ikaw po ang patuloy na magpaintindi ng mga nais mong iparating sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, and I speak your fruit of the Holy Spirit, your love, your joy, and your peace, na palagi pong magmanifest sa bawat isa, Panginoon, na palagi pong maramdaman ng bawat isa, Panginoon, maging sa mga nanonood ngayon, O God. Maraming salamat po, and I speak your precious blood to cover each one of us, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Hallelujah. Glory to the name of Jesus Christ. Hallelujah. So now, dadako na po tayo sa ating worship. Hallelujah. Pwede po kayong sumabay, family. The moment na alam nyo po yung kanta, nakakantahin po natin. Hallelujah. Pwede po kayong sumabay sa kanta. Sa kakantahin po natin ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord. The blessed evening family. Hallelujah. Family duo lakdu. Hallelujah. Blessed evening family. God bless you. Hallelujah. Romel Anadon. God bless you family. Hallelujah. Praise the Lord. Grace Soloso for Cadilla. God bless you family. Be blessed. Hallelujah. Be blessed in the land of the living. Christopher Erlandes. God bless you family. Believing God. Hallelujah. Please share this live streaming family. Hallelujah sa mga friends nyo, family nyo. Hallelujah. Para makatulong din po tayo sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Saan basta? 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17. Ha? 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17. So, sabi dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Sa tuloy niyong pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at ang daliang kapighati ang dinaranas namin ngayon. Ang magugulang na tagalangan na walang hanggang at pinapatuloy. Siguro para sa mga anak, sa mga nalulungkot ngayon, na sinasabi dito na yung parang yung natin, yung parang makalungkutan natin, mga pagtitiis natin sa ngayon, pero yan, mapapalitan ng masiyahan sa uli, mga sakripisyo. Kaya sa di ba? Lahat ng mga hindi nakakuha sa madalian, pero nasa uli talaga yun, di ba? Parang sa mga puno, di ba? Sa uli naman sila ng bunga. Yun, parang kung ngayon, kung nakaramdaman tayo ngayon ng mga kalungkutan, mga pagsubok na yung natin, kung lang, maging matatag lang tayo palagi. At yun, naman natin talaga na sa dulo na ito, merong award sila para sa atin. Ikaw, may naranasan talaga na pagsubok? Marami na po. Na mai-a-apply nila sa buwas mo? Kagaya ng yun, na sa mga dati, mga nakaraan ko na mahirap talaga labasan ng gano'n. Mga pagsubok na gano'n, mahirap labasan na parang wala kang alam na solusyon, wala kang alam na gagawin kung paano lalabasan yun. Pero yun, simula ng nag-umpisa na ako ministry, nakabasa-basa na rin ako ng mga salita ng Diyos yun na hindi naman pala dapat sarilihin mo lang yung problema mo, nandiyan naman si Lord. Nandiyan naman si Lord na kung hindi mo naiintindihan, kaya sabi nga na hindi naman lahat ng pagsubok na kinakaharap mo is dapat mo sarilihin lang. Meron ka namang Diyos at siya yung bahala doon. Kaya parang para sa akin yung verse ko talaga talagang totoo lang dahil tayo nakarasan ng tayo kanya-kanyang problema natin. Tayo mahal lang tayo parang matatag lang tayo kasi taga-jowl tayo. Dahil hindi naman tayo nagkukulang sa mga teaching ni God.
daddy at mga pastor natin. So, kaya siguro sobrang tatag natin at nagbabasa pa tayo ng salita ng Diyos. Dahil siguro ganun talagang may pinangahawakan tayo, hindi kagaya ng una nung hindi pa tayo nakabalik sa ministry na to. Talagang grabe yung mga ginagawa ng kaaway sa mga buhay at talagang sinisira niya. Buti na talaga na encounter namin sa ministry na to at yun. Sinasabi nila na unti-unti na talaga may nagbabago at yun, sana patuloy pa na hindi sana parang yung gusto talaga na mangyari yung puso ko, yung gusto talaga mangyari yung pinapanalangin ko talaga palagi. Yun sana talaga yung mangyari at yung ganun para sa Diyos naman yun at hindi na naman pang sarili yun. Kumbaga, yun lang. Kapasalamat lang talaga ako dahil yun. Kasama ko si Lord sa lahat ng mga pagsubok. Yan po. Yan, next. Nakamuha ko. Hallelujah, praise the Lord. So, hallelujah, praise the Lord. So, ako muna. Hallelujah. So, sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. So, alam naman natin dito sa Jaom, itinuro talaga lagi pinaulit-ulit na dito sa Jaom, itinuro sa atin ni prophet na ang problema hindi dapat problemahin. Na ang problema dapat pasalamatan natin. Yan, ganyan tayo ka-bless na nakakonekta tayo dito sa ministry ng Jaom. Dahil dito nalinawan yung mga isip natin na ang problema pala, okay pala na hindi problemahin. Dapat pala pasalamatan, di ba? Kasi nung panahon, nawala pa tayo dito sa ministry na ito, Pag sinabi talagang problema, pag sinabi talagang bad news, ay talagang mananakit talaga yung ulo mo sa sobrang pag-iisip na kung paano susolusyonan yung mga problema na kinakaharap natin. Diba? Pero ngayon, hallelujah, praise the Lord, na isa tayo sa pinalad na makakonekta sa ministry na to. Hallelujah. Ngayon, the moment na may problema, ay ngingitian na lang natin. The moment na may persecution, hallelujah, sinasabi nga ni Mami na kahit mag-ayos ka lang dyan ng upuan sa simbahan, kahit magwalis ka lang dyan sa simbahan, tapos may marinig sa'yo, may marinig ka sa iba, sasabihin, simba-simba ka, wala ka namang pagbabago. Yung mga mapanakit talaga na salita, yan, tinatawag na persecution na, yan, hindi talaga magpa-apekto. Diba? Kung merong marinig na mag-persecute sa atin, ay thank you Jesus. Diba? Kasi katulad ng sinasabi ni Pastor Leo, lagi ko na hindi tayo katulad ng mangga, parang puno ng mangga ba? Kapag nahihinog ka na, hindi imposible na wala talagang babato sa iyo. 'Di ba? Na wala talagang pupuna sa iyo. Kahit tama pa 'yang ginagawa mo, the moment na yung magpe-persecute sa iyo is wala talaga hindi talaga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Diyan talaga. Kaso ang ano lang natin,
pinalad lang tayo na isa tayo sa naturuan ng propeta ng Panginoon na the moment na may mga mag-persecute sa atin, nandyan talaga yung mahalin pa rin natin sila. Huwag natin ipagkait yung pag-ibig na ipinaramdam din sa atin ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And yung mga tao na ganyan, yung mga tao na makapagsalita sa atin ng masasakit is, hindi naman sila yung kalaban natin, hindi naman sila yung kaaway natin. Kumbaga, meron lang mga espiritu behind sa kanila. Kaya nga sinasabi, kung merong mang-away sa'yo or meron mang magalit sa'yo, iparamdam mo pa rin yung pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Kasi the moment na iparamdam natin yung pag-ibig ng Panginoon sa Kanya, baka darating at darating yung araw na magbabago din sila, mababago din sila, maano din yung mga espiritu na nasa kanila, mapapalitan ng Holy Spirit, yung love, yung joy, yung peace, yan, yung goodness, faithfulness, yan. Darating at darating din yung panahon na ganyan. And tinuro din dito na kung meron man tayong mga kagalit, hallelujah, wag baguhin yung pagpansin natin sa kanila na hindi porkit inaway ka, awayin mo na rin. Hindi porkit tiningnan ka ng masama, titingnan mo na rin ng masama. Hindi porkit hindi ka pinansin, hindi mo na rin papansinin. Dito tinuturo dito sa Jaom, kung hindi ka pansinin ay pansinin mo pa rin. Kahit hindi ka pansin, at least pinansin mo pa rin. Diba? Yung love talaga nandyan pa rin. Kaya yan, kahit anong mga pagsubok dumating sa buhay natin, ano man yan, kahirapan man yan, kawalan man yan, persecution man yan, pasalamatan pa rin talaga natin ang Panginoon kasi naaalala pa rin niya tayo, di ba? Kasi sabi dito, kapag may mga problema, kapag may mga trials, persecution, blessings yung kapalit niyan. Kaya the moment na pinasalamatan mo, yung mga nagpe-persecute sa'yo, yung mga tao na nakakasakit sa'yo, and kung ano man yung mga wala ka ngayon, ay the moment na magpasalamat ka dyan, sigurado yung panalangin nag-aantay na. Diba? Minsan kasi ang tao is dahil hindi nila alam na ang problema pala is dapat pasalamatan. Kaya yung mga blessings tuloy, andun lang sa likod ng mga problema, ng mga pagsubok. Hindi nila, hindi nila napaglalabanan, hindi nila napagtatagumpayan. Sabi nga dito, the moment na ma-overcome mo yung mga problema na yan, pagsubok na yan, kahit ano pang sitwasyon yan, may panalangin na darating talaga sa iyo, and kabilang na dyan yung family mo. Kaya yan, family, kung meron man kayong mga problema na nararanasan na yun, kasi hindi naman talaga mawawala sa tao na walang problema. Amen po ba? Amen. Lahat naman talaga ng tao may problema. Imposible na lang yung taong walang problema. Diba? Kahit nga yung mga hayop nga, may problema din yan. Paano pa kaya tayong mga tao? Kaya yan, kung merong mga hindi man maintindihan na sitwasyon, katulad ngayon sa kaguluhan ng mundo natin, andyan na yung mga kalamidad, manatili talaga yung faith natin sa Panginoon, na hindi tayo panghinaan ng loob, na hindi tayo matakot sa mga ganyang mga ganyang sitwasyon. Keep on praying pa rin, keep on trusting God pa rin, kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon talaga. Kaya yun, in every situation, just give thanks pa rin and always rejoice to the Lord. So yun lang yung ma-share ko, and God bless you all. Hallelujah, praise the Lord. Sa akin po ay 1 Peter 4 verse 4 verse 8. Most important of all is to look for His love for each other, for love others in the multitude of sins. Dito po higit sa lahat, magmamahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumakawi ng maraming kasalanan. Ang pagkaalam lahat tayo ay nagpipili ng sa pamahala sa isa't isa para
yung pagmamahal ay yung pagmamahal ay makabot talaga sa kung ano ang kasalanan mo. Amen. Yun lang ang plano dito. 1 Peter 4 verse 8. Yun lang. Kasi hindi naman tayo lahat ng tao na kailangan yung importante na tayo natin na isa at saka yung nasa puso mo na pahala ng yung makabar yung kasalanan mo mawawala yun lang po. Blessed evening, family. So welcome to our fellowship tonight together with Angel and I, every people's God. So once again, this is Pastor Leo Daguman, one of the spiritual son, and Dr. Prophet Joe and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. So tonight, we are going to share with you some encouragement para ma-encourage ng tanan sa buhay natin. Amen. So, as you are watching this live streaming, family, be blessed, and I know that God will do great things over your life. So, yan. So, even ngayon, na dinaranas natin ngayon, I encourage you, God has a purpose sa lahat ng mga pangyayari mo. So, I'm sharing you the prophecy of the prophet of God since 2024, December 31, ang mangyayari sa Pilipinas natin, sa ating bansa ay talagang itinalaga na noon pa. So, that's why it's it's a warning para magiging prepared po tayong lahat. So, sa lahat ng mga nakakita ngayon, this live streaming, as you share, so, as you watch this live streaming or nakascroll ka sa live streaming nito, I encourage you to go deeper to the Word of God, because only the Word of God ang tatayo talaga. Hindi mawawala yung salita ng Diyos. Sabi nga, yung salita ng Diyos na lahat ng bagay natin makikita, mawawala yan lahat. Only ang salita ng talaga ng Panginoon will stand still pagdating ng mga panahon. So, here dito sa book of 2 Corinthians 9 verse 14, sabi dito, and they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. So, yan, don't forget, kahit anumang dinaranasan mo, kahit anong mga pagsubok sa buhay, don't forget na may mga taong nagpipray sa iyo. Amen? May mga, especially in your family, kaya nga tinuturo sa ating panahon ng mga problema, pasalamatan natin. Remember, there are our spiritual parents kneeling bow before us, praying for us nga mangyayari ang mga propesiya na kanilang binabanggit palagi sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. So, that's why, sabi dito, and they will pray for you. Remember na may mga tao na nagpe-pray sa atin. So, don't be discouraged. Huwag kang ma-discourage sa mga problema, mga pagsubok sa buhay. Remember always na may nagpe-pray sa iyo. Amen? And especially to all Jang family, don't forget, in times of problems, in times of troubles, remember, there are people na nagpe-pray sa iyo. Amen. Hallelujah na. Para bang, ano talaga ba? Hugot, yung mahigpit na pagpe-pray sa iyo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. And even as we cannot pray to somebody or someone if hindi namin nararanasan yung overflowing grace of God na ibinibigay niya. Kaya nga, dito sa atin, sabi ng Panginoon, pray each other. Amen? Dahil, alam mo kung bakit makapag-pray tayo sa isang tao, dahil naranasan natin yung pagbabago, naranasan natin yung overflowing na grace ng Panginoon. Kaya nga, kung makikita natin ngayon, yan, yung mga kasama namin, they are mga baguhan pa lang yan. Si Family Jamil, it's been siguro 1 year pa lang yan. 1 year pa lang pa? 1 year pa? 1 year na. Yan, our family Jamil, si Family Jamil,
1 year pa lang yan dito sa Jaon. But look at kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Na the moment na may nagpipray sa Kanya, para bang talagang hindi lang kay para bang, hindi na-feel talaga niya yung galaw ng Panginoon sa kanyang buhay. And especially yan, family set natin, praise God. Dito sa, parang bago lang yan. Walang 3 buwan pa siguro yan, 1 month pa lang yan dito sa Jaon. But I tell you family, yung pagbabago ba ng Panginoon, yung pagbabago ng Panginoon Diyos na ginagawa sa kanyang buhay is, look at that, just a matter of 1 month pa lang yan encounter ang Panginoon sa kanyang buhay dito sa ministry natin. Ang pagbabago andyan na. Amen? So, kaya nga, prayer is the best medicine sa lahat ng mga bagay. Amen. Through the Word of God. Amen. So yan, kung may mga problema ka, may mga pagsubok ka sa buhay, I tell you, I encourage you to are watching right now, I encourage you to come, punta ka sa mga servant ng Panginoon, and surely your life never be the same again. Amen. Kung gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng lalago yung buhay mo, para bang hindi mo na alam ang lahat na gagawin, depressed ka na, punong-puno ka ng anxieties, punong-puno ka ng affliction sa buhay mo, just call, punta ka sa mga servant ng Panginoon, and the servants of God will pray for you, especially dito sa Jaon. Amen. Praise God. Hallelujah. Because we are so blessed that we encounter the servant of God, the prophet of the nation of the Philippines. Because yes, we are, I am a Christian before I am a born-again Christian, but I tell you, this is from, ito talaga yung experience ko na para pagdating talaga sa Jaon by the grace of the Lord Jesus Christ, dito ko talaga naranasan ba yung na pag may problema, dito mo lang malalaman na pag may problema, pasalamatan mo lang. Pag may mga pagsubok sa buhay, pasalamatan mo lang kasi wala namang mangyayari pagdating ng problema, pinoproblema mo. Totoo naman na kapag pinoproblema mo yung problema, maging dalawa na yan. So, ang ibig sabihin yan, hindi mo yan masusolusyonan. Bakit pagdating sa Jaon, sinasabi ng propeta ng Diyos, okay, pag may problema, pasalamatan lang. Ginawa natin, pinasalamatan natin ang mga problema. Ano nangyari? May solusyon, may ginagawa yung Panginoong Diyos. Dahil yan ang pinakasekreto sa buhay natin. Amen? So, that's why, if you want to be connected and to our watching na hindi pa connected, just connect. Amen? So, that's why, this is all about the grace of God. Amen? For example, kung walang mga propeta ng Diyos, kung wala ang mga apostoles, kung wala ang mga pastor, evangelists, teachers na nagpipray sa bansa natin, amen, by the grace of God, siguro sa mga pangyayari ngayon, hindi lang yun ang mararanasan natin. Amen, siguro sa mga pangyayari, sa mga sakuna na dinaranasan natin ngayon, hindi lang yan ang mangyayari. But because of the servants of the Lord Jesus Christ na nagpipray sa atin, amen, mga nagpipray sa atin, kaya yan, ang mga sakuna, kumbaga ba, alam naman natin na sinasabi na yan, it was prophesied by the prophet of God, but still, andito pa rin tayo because you know why, family, there are somebody praying for us. Amen? So, I pray for you. I speak good health over your life. I speak blessing over you. Will follow you wherever you go, whatever you do. Tanang, lahat ng iyong ginagawa, negosyo man, hanap buhay man, sa pamilya mo man, kahit anong bagay, kahit anong pangyayari niyong ginagawa, magpuproduce yan ng blessing. Amen. So, hallelujah. Praise the Lord. So, it's a privilege, family, to encourage you na just keep on praying. Just keep on praying. Amen. Especially for our nation, Philippines, we need to keep on praying. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, that's all, family. So, yeah. Keep on praying. I encourage you. Amen. Praise the Lord. So, God bless you. Shalom, family. Shalom to you as you are watching. God will bless you. Amen. Praise God. Praise the Lord. God bless you, family. Thank you for watching. God bless. Bye, family. God bless you all. Shalom. Shalom. Thank you, Jesus.
God bless you all. We are young forever. Ayun.